Hello Internet, welcome back sa Pinoy Free Coder Channel. Sa lesson natin ngayon, gagawa tayo ng e-commerce landing page gamit ang isang PHP framework na Laravel. Ang gagamitin na nga natin dito ay yung Laravel 12. At dito na nga sa bagong release nila sa Laravel 12, at nag-release sila ng application starter kits para sa React, para makagamit na rin o ma-utilize natin yung TypeScript sa loob ng ating Laravel application. So gagamit tayo ng inertia, i-utilize natin yung inertia. At yun ang ginamit ko dito sa ating front end. So simpleng overview lang ng ating landing page, no, na napakasimple lang. Meron tayong hero section dito, navigation sa taas, cart, no? So may cart tayo na page. Meron din tayong single page ng ating products, saka relative products, meron tayong footer, no, yan. At gagamit din tayo ng tinatawag nilang HitPay, no. So gagamit tayo ng HitPay sandbox para i-process yung ating payment. So kukuha lang ako dito ng test card nila, no. So nakapag-add to cart na ako nito nung ating soft cotton crew neck shirt. At pag pumunta ako dun sa ating add to cart o yung ating cart at nag-proceed tayo for checkout, kailangan natin mag-provide dito ng tapos yung ating email, tapos optional number, tapos yung ating address. No? So ako ay nakalagin as guest muna, no? Pay with HitPay, yun. Pag kinalik natin, mariredirect tayo dun sa kanilang sandbox test payment. So kagandahan doon sa sandbox nila, no, i-simulate talaga nila yung processing ng credit card saka ng mga QR code. So sa pagkakataon nito guys, ang aking ituturo ay yung ating card payment. So kaya ko kinapi yung ating HitPay sandbox cards. No? So meron silang Visa card saka Mastercard na sample na pwede natin gamitin. Kahit ano lang naman na advance, date saka CVV. Tapos yung kanilang postal. So kahit ano number lang basta 5. Tapos pay with $40 yung ating bibilhin. Okay, so pag na-process na yan dun sa ating HitPay webhook section, saka yung sa ating backend, i-redirect naman tayo dun sa ating success page, no, pag natapos na yung ating transaction. At pag pumunta tayo dun sa ating dashboard at na-refresh natin, makikita natin na updated na yung ating kita o yung ating na-transact for today. Ayan, so 7 days, wala pa, no? So ito yung December 3 ngayon, yun, pumasok naman yung ating payment. So punta tayo sa transaction, ayan, dito na yung ating mga payments, nag-succeed naman. Okay, so kung interesado kayo guys, no, kasi ito ay ginawa natin sa Laravel 12 at yung ating front end ay mostly sa React.js, no, saka TypeScript. So kung interesado kayo guys na matutunan to, ay simulan na natin. Okay, so requirements muna tayo, prerequisites, So syempre guys, dahil Laravel 12 to, ang requirement nila ay dapat 8.2 na PHP version. So dapat naka-install yan sa inyong machine. So kung ayaw nyo siyang install manually, nare-recommend ko na i-download nyo na lang yung SAMP o kung ano mang ay SAMP, AMP, kung ano man yung software package na nagra-run na may Apache, MariaDB, saka ng PHP sa isang application. No? So i-download nyo lang siya kung anong operating system nyo. So ako ay nagra-run sa Windows 11. So ang ginaload ko lang yung SAMP for Windows. At syempre dahil gagawa tayo ng Laravel project, requirement din yung Composer, no? Kasi mag-install tayo ng mga ilang packages bago tayo makagawa ng project. So kailangan meron din kayong Composer. So meron na akong existing tutorial dito kung paano install yung Composer. So i-link ko na lang din sa description para hindi na kayo maligaw. No? So sumunod ay kailangan natin ng Node.js. So kasi yung Node.js, kasama din siya dun sa i-install ni Laravel 12 na Git. No? So para magkaroon tayo ng capability gamitin yung React.js saka TypeScript doon sa ating front end. So kailangan meron din kayo naka-install niyan. So I think kung di pa na matagal na nakapag-upload ako ng latest tutorial about sa Next.js at nandun din yung mga link na kung paano siya i-install. Okay? So kung ready na kayo guys, ay gagawa na tayo ng project. Okay, so fast forward tayo guys, ay gumawa na ako ng Lara Store na folder at inopen ko lang sa ating VS Code. So Control J para i-open yung terminal, pero pwede naman kayo dito terminal, tas new terminal. Okay, so dito sa ating root directory,
Check muna natin kung meron na kayong naka-install na Composer. So dash B or version, ano kung wala. Yan. So may lumabas naman na ibig sabihin naka-install na siya. No? Tapos yung ating Node version. Okay, so meron na rin ano. So lahat na ng aking requirements ay naka-install na at ako yung nag-run na rin ng SAMP, no. So ako yung naka-install na rin yung SAMP at naka-run na rin yung aking Apache saka MySQL. Okay, so install muna tayo guys ng ating Laravel application. So Composer, create project, Laravel, /Laravel. Tapos kung ano yung pangalan ninyong project. Pero dahil ang pangalan ng aking project ay Larastore, that na lang yung aking ilalagay. Ha? Para dito niya i-install sa root directory yung aking Laravel. Okay, so medyo may katagalan yung pag-install ng Laravel application. So kaya ang gagawin natin ay ipopost ko muna siya tapos saka ko siya i-resume para tapos na yung pag-install niya ng mga packages. Okay? Okay, so natapos na yung pag-install ng mga packages dito sa ating Laravel application. Ano? So meron lang akong isang error dito no, kasi wala akong driver ng SQLite. So kaya siya nag-error. Pero I think pwede itong i-set dun sa PHP ini na. Pero hindi naman Laravel, hindi naman SQLite yung ating gagamitin. Ano? Ang gagamitin natin ay MySQL. Okay, so clear ko lang to kasi gagawin natin ay Composer, require, Laravel Breeze, dev. Okay, so install natin yung Laravel Breeze kasi yung Laravel Breeze ay isa siyang package sa Laravel no na magki-create siya ng basic authentication scaffolding ano. Pero hindi lang 'yan no, pag ginamit natin siya, gagawa siya ng authentication scaffolding gamit yung paborito niyong front-end languages or framework no. So yung pagkakataon nito, ang gagamitin natin ay React saka TypeScript. So, ang i-utilize niyang Laravel Breeze na yan ay yung inertia. No? So, kung hindi nyo pa alam kung ano yung inertia, so inertia, yung nabanggit ko nga, ay pwede kayong mamili ng kung anong gusto nyong front-end framework, katulad ng React, Svelte, saka Vue. Tapos, yung inyong back-end ay Laravel, alam ko ano to uh, Phoenix o Elixir, no? Elixir application, tapos Ruby or Django, no? Or yung Python. So, either yan sa mga yan, ay pwede niyang ipag-combine sa isang application. So, yun yung kagandahan ng Laravel Breeze powered with inertia, no? So, yun yung gagamitin natin. So, paano siya gamitin? Pag na-install na, ang gagawin natin ay PHP Artisan, Breeze, tapos install. Kung ano yung paborito nating front-end, so React, tapos TypeScript. Okay, so pag-install niyan, hintayin lang natin mag-install ha. Okay, so pagkatapos siya na mag-install, ito yung common na problema rito, no? Magkakaroon siya ng error kasi yung kanilang, ang ating node type ay 18, pero tayo ay nagra-run na sa mataas na node version. So kung may conflict na ganyan guys, punta lang kayo sa package.json, tapos hanapin niyo yung type node, ito no, yung add types node. Kasi i-upgrade nyo lang siya ng 22.0.0 ha. Pag na-encounter niya yung ganitong error. So, clear lang natin. Tapos npm install. I-install niya yung mga dev dependency na yan. So, pag natanggal natin yung backslash. Okay, so install niya yung mga dev dependencies na yan. Okay, so pag na-install na, mag-install pa ako ng pahabol ng npm install Lucid. Yung Lucid React. So, icon package to ha, yung ating ginamit na sa ating last tutorial. So, magandang yan, package ng React icons. No? Okay, so pag na-install na natin yan, check natin ano. So, close ko na tong ating terminal. Okay, so tayo ay nagra-run tapos na Composer. Okay, so Laravel Framework 12. So, okay na, nasa dalawa yung ating ginagamit. So, paano i-run yan? Dalawa, no? So, una ay i-run muna natin yung ating dev server, npm run dev. Okay, so sumunod, open lang tayo ng panibagong terminal, PHP Artisan serve. Okay, so yan ay available sa ating, okay, so open lang natin ang ating browser, ano, tapos paste ko lang yung ating 48,000 na yan.
localhost port 8,000, 8,000. Okay, so i-deduct ko siya 'no, para kita natin. Okay, so ito ang problema, wala pa siyang database 'no. So ang sunod nating gagawin ay pupunta tayo sa .env at iko-config natin yung ating database. So puwede ko na i-close muna 'tong ating terminal 'no. Close natin ating terminal at pupunta tayo dun sa ating database. So yan ay kalimitan naka-comment 'no, ito. So nakaset siya ng SQLite. Okay, so next naman i-set up natin yung ating database ano. So dito sa ating SAMP ano, 'pag kinilik niyo yung admin lalabas 'tong, hindi lalabas yung dashboard, ito yung dashboard. Tapos i-click niyo lang yung PHP My Admin. Okay, so pupunta na kayo rito. So kung wala pa kayong naka-set na password, yun ay mako-config niyo rito 'no, config tapos PHP, My Admin, config inc.php. Okay, so 'pag, inopen natin 'yan sa isang text editor makikita niyo 'yan guys 'no, na meron ditong okay, so 'pag na-open niyo 'yan guys, ito yung itsura niya 'no, yung PHP, config na sa may PHP by admin. So ito ay kalimitan, ito yung auth type, kalimitan naka-configuration 'yan. So ang ginagawa ko lang, sine-set ko siya ng cookie. So 'pag naka-set na siya ng cookie, automatic ito ay magla-log out itong PHP my admin niyo. Kasi by default, wala siyang password 'no, so kailangan niyo siyang lagyan. Mangyayari, root tapos enter niyo lang siya, walang password, o-open na siya na makaka-access na kayo dun sa inyong dashboard. Pero dahil ako yung nag-set na ng password ko, yan enter ko lang yung password ko, yung makakapagbukas na ako ng ating, password 'no. So ang gagawin niyo lang change password, tapos magse-set lang kayo ng sarili niyong password. So yun lang yung basic configuration nung PHP My Admin 'no. So dito sa database, gagawa tayo ng bagong database na Lara_store, tapos create. Okay, so meron na 'no. So ang gagawin naman natin guys, balik tayo dun sa ating balik tayo dito sa ating application 'no, dun sa .env. So i-uncomment lang natin 'to 'no, highlight tapos control/. So dapat na hindi siya naka-comment. Tapos itong SQLite papalitan natin siya ng MySQL. Okay? Tapos yung ating root, yun pa rin naman 'no, tapos yung ating database, Lara_store. Tapos yung ating, database password yung ating database o yung ating password na sinet dun sa ating paggawa ng password dito, kung ano yung sinet niyo 'no. Okay, so babalikan na lang natin muna yung ano, ating application 'no, kasi gagawa na tayo ng ilang migration saka model. So babalikan na lang natin 'tong ating database. Sa tingin ko ilakihan natin yung portion ng code ano, kasi wala pa naman tayong makikita dun sa ating Laravel application. Okay, okay, so ang gagawin natin guys ay Control J. Gawa tayo ng panibagong ano 'no, terminal. Tapos PHP artisan, make, model, product. Tapos lalagyan natin siya ng plug na M ano. Okay, so, make, model, hindi modal. Okay, model. Okay. So 'pag pumunta tayo guys sa ating migration, sa database, migration, makikita natin meron na tayo ritong products ano. Okay, so ito yung basic, ano ng product. Tapos pupunta kayo dun sa ating configuration, sa app, tapos models, makikita niyo meron na rin tayong product 'no, na file. So yun yung purpose nung -m na flag. Okay, so dito ano, gagawa muna tayo ng ilang, balik tayo dun sa migration. Okay, so balik tayo sa migration, gagawa tayo ng ilang mga field. Okay, so okay na yung ID sa timestamp na kailangan naman natin yan. So gagawin natin ay table, dagdag tayo ng string, tapos yung name ng ating product. Tapos, table, string, tapos yung ating slug. Tapos ito dapat unique ha. So yung slug guys, yun na yung minified, unique. Okay. Yan yung unified version ng inyong product name. So lalagyan lang niya ng hyphen o dash yung kada space, saka paliliitin lang yung caps o yung title para maging URL friendly siya. So dapat unique siya per product. So magkakaroon siya ng error sa database pag nag-add kayo ng same product
name. So, kailangan meron kayong parang variant ng sakaling gagamitin yung, pang-variant yung i-gusto. Okey, so table, string, sumunod ay yung ating description, tapos table, decimal. So, yan ay magiging price, tapos 10 to 'no. Kasi ito hindi pala string ano, text para malaki yung length. Tapos yung ating image, string image, tapos table, string category, table, string, brand, kasi ito ay nullable ha. Tapos table, integer, stock, kasi mo-monitor din natin yung stock ano, default, 0, tapos table, boolean, is featured, mas default niya ay false, tapos table, boolean is new. Tapos default din natin ay false. Okay, so yun yung mga field natin ha. So mapapansin niyo guys may mga ilang ano dito na gagawin natin mamaya na katulad ng is feature saka is new na boolean. Gagawa natin ng ano yan, hiwalay na function para i-check niya kung yung inyong product ay bago ba or dapat natin siyang ilagay sa showcase 'no, is featured siya. Okay, pati yung stock 'no, kailangan natin i-implement yung stock. Hindi makaka-order si user 'pag yung stock mo ay 0 na. I-update natin siyempre yung front end. Okay, so wala tayong babaguhin sa down kasi 'pag nag-migrate tayo, gagawin niya 'tong products table na 'to at 'pag nag-down naman i-delete niya yung product table natin, ano. So sumunod naman natin guys yung ating product model. Okay, so yung product model natin ay simpleng ano lang siya 'no, fillable, classes. So protected, fillable. Kasi 'pag 'di natin 'to ginawa ay hindi tayo papayagan insert 'no, dun sa ating database. So fillable yung name, slug, description, tapos price, so siyempre yung ating image, tapos yung ating category, tapos yung ating brand, stock, is featured, underscore featured, tapos is new. Okay. Lagyan natin ng comma dito para uniform ha. Tapos sumunod ay protected, cast. Set lang natin guys yung sa pricing ha. So price, decimal 2, is featured, boolean, tapos is new, boolean din. Okay. Okay, so sumunod naman natin gagawin guys yung ating order items ano, kasi, alam naman natin 'pag yung product natin lalo sa mga e-commerce kailangan natin makita kung ilan yung order item o kung ilan yung umo-order, na-order na dun sa product na yun. So kailangan hihiwalay natin siya ng database, i-relational natin, you know. Okay, so open ulit natin yung ating terminal. Okay, so dito lakihan muna natin yung kaasan. So, PHP artisan make model, okay, order dash M, okay, hintay lang natin ano.
Okay, so ano nangyari? Bakit parang nag-hang yung aking server? Ayun, okay. So parang nag-hang 'no. So PHP Artisan, make, model, order item, dash M. Okay, so dalawa ha. Okay, so sumunod ang una nating gagawin na migration ay yung ating order item, ano, ay yung orders. Okay, so orders. So dito tayo sa orders. Okay, so dun sa ating orders, ah, stay pa rin yung ID saka yung timestamp. Lalagyan lang natin ng table, string, order number, unified dapat 'to o unique, table, string. Tapos magkakaroon tayo guys ng kanina na yung pinakita ko sa demo dun sa ating Lara Store, i-a-allow natin yung guest login. Kasi meron naman mga e-commerce na hindi naman na-require mag-login ano. Pero kung gusto niyo medyo personalize yung, pagre-recommend sa inyong product, dun nila na sina-suggest na gumawa ng account. So dito guys ay gagawa tayo ng guest login, saka ihiwalay din natin yung authenticated or yung paggamit ng email and password 'no, para makapagpa-order. Pero sa ngayon, guest portion muna yung ating gagawin. Okay, so guest name, table string, ah, guest email, table string, guest phone, nullable. So table string, kailangan natin yung shipping 'no, shipping address para dun i-de-deliver yung mga item. Tapos table string, and then ang decimal. Ang kailangan natin dito ay yung subtotal, decimal 2, table, tapos decimal, total ano, total, 10 decimal 2, tapos i-store din natin yung currency 'no, string, currency, default. So, i-de-default ko dito guys ay SGD 'no, okey. So, mamaya explain ko kung bakit SGD. So, table, string. Okay, so ito naman yung section na 'to ay dun sa HitPay, dun sa ating payment gateway 'no. So kailangan kasi natin i-store yung kanilang orders 'no, pero dapat naka-correlate yun dun sa HitPay dashboard natin. So yung Pay dashboard natin meron tayong access sa mga ID ng orders na pumapasok sa kanila. So kailangan natin yung kunin sa kanilang webhook response at i-store dun sa ating database. So yun ay HitPay underscore payment underscore ID. Okay, so nullable siya, no? Okay, then table, string, HitPay, payment request, ID underscore ID, tapos nullable din. Okay, so kaya siya nullable, may pagkakataon kasi na magkakaroon ng error yung webhook nyo. Pero pag nangyari yun, pag hindi siya naka-nullable, so yun, required siya, no? Ang mangyayari, hindi papasok yung inyong data doon sa inyong database. So magkakaroon kayo ng problema. So magkakaroon ng conflict. So at least, kung sakaling magkaroon ng error si HitPay, meron kayong tracking doon sa side nyo na may nag-order ng ganitong halaga, ganitong oras, eto ganitong item, at nagkaroon lang ng problema yung webhook doon sa side ni HitPay. At least meron kayong reference ano, na nag-error yung side na to at wala kayong nakuhang ID sa request ID. Okay? So, table, saka ano din yan guys, no? Sa initial value, null talaga siya.
Ang mangyayari i-a-update ni webhook yung inyong order item, parang dun sa ginawa natin dun sa PayMongo 'no, sa order item tapos i-update nila yung request ID saka yung payment ID dun sa inyong orders na database. Okey, so sana gets ha. So timestamp, paid at, tapos nullable din 'to. So mamaya i-aano natin yan, i-ha-handle natin yan dun sa side ng ating webhook. Okey. So okey na siya 'no. So sumunod naman natin guys ay okey, so next naman yung ating order items na migration. So ito, okey, so ang gagawin naman natin guys ay kailangan relational siya dun sa ating order, dun sa ating product. Okey, so table, foreign ID, order ID, tapos iko-constraint natin siya, constraint, on delete, cascade. Okey, so meaning 'pag na-delete yung ating product ano, or yung ating order ID, itong order items natin ay mawawala na rin ano. So foreign ID, product ID naman 'to 'no, naka-constraint sa, product. Constraint on delete, cascade din natin. Okey, so table, string, product name, tapos, decimal ano kasi para sa price, decimal, price, 10, 2, tapos table, decimal, integer para sa quantity 'no, kung ilan yung in-order. Okey, so walang decimal yan, table tapos decimal kung ano yung subtotal nung na-order ano. Okey. So sumunod naman natin guys yung ating order, model ano. So under ng models, punta tayo sa order. Okey, so yung ating order ay lalagyan lang natin ng fillable ano. So protected, fillable, okey, so order underscore number, guest name, tapos guest email, tapos yung ating guest phone, tapos yung ating, shipping address, tapos yung ating subtotal, total, ayan, di na makapag-type, total, tapos currency, status, tapos yung ating HitPay 'no, HitPay underscore payment ID, tapos yung ating HitPay underscore payment underscore request ID, tapos paid at. Okay, sa baba niyan ay protected, cast. Okay, so subtotal, decimal, colon 2, total, decimal, colon 2 din ano. Tapos yung paid at timestamp ano, paid time or paid at, yan ay time, date time. Okay. Okay. So bakit ako na-error kasi dun? Okay.
Okay, so sumunod naman yung ating order items, ano. So order items, kailangan natin ilagay yung fillable logic, ano, script, protected, fillable, order ID, underscore ID, order, product, underscore ID, tapos product underscore name, price, quantity, tapos yung ating subtotal. Okay, so close natin 'to. Okay, sumunod ay yung ating protected cash, price, decimals o decimal 2, subtotal. Kailangan natin kasing i-cast yang mga yan guys, eh, lalo na sa MariaDB 'no. Okay, so okay na yung mga ano natin 'no, so close na naman natin, yan close. Okay na yung ating, product, order, saka order item 'no. So, nagawa na natin yung models niya, pati yung ating mga migrations 'no. So, bago natin siya guys i-migrate, kailangan natin siya ng relational connection dun sa bawat, product. Okay, so dito sa ating, product, yung ating public, function order items, yan ay magkakaroon ng has many ano, has many relation. So, hindi ko alam kung bakit di gumagana yung auto import, pero i-import na lang natin 'no. So, use illuminate, yan ay galing din sa database, / tapos eloquent, tapos yan ay relations, tapos, has many. Okay, so dito natin kukunin yan ha, yung type na yan. So ko siya kasi gagamitin ko yung, mga relations dito sa ating function na ginagawan. Okay, so close muna natin 'no, para hindi mag-error. Yan ay has many kasi alam naman natin yung product natin o magkakaroon siya ng order items na madami, pero belongs to iisa lang na product ID, yung mga yung orders item na yan. So re-return natin, this yung current instantiation ng class na 'to, has many, order items o order item tapos class. Okay? So sumunod natin ay yung ating helper ng function, get, formatted price attribute, yan ay string, re-return natin ay string interpolation ano, concatenate natin yung, number format, this, price tapos true decimal. Okay, so yan yung ating helper ano, ipo-format natin yung price. So tatawagin lang natin 'to 'pag kailangan natin i-display yung ating price. Okay, so sumunod naman dun sa ating order. Sa ating order naman, ang ating relationship ay, sa order item din. So kailangan ko lang siyang i-copy rito 'no, yung pinost nating has many, close natin. Tapos itong product, ika-copy lang din natin 'to 'no. Okay, so okey na 'yan ano. Kasi order natin magkakaroon ng, maraming order items. So same din ano. So parang, 'pag nag-create ako ng order sa isang product, yung order na 'yan magkakaroon ng maraming order item. Okay. So sana make sense ha. Okay, so isa pang helper 'no, public static, function, tapos generate, order number. Although meron ng ano 'no, meron ng built-in si HitPay na mga order number or, unique ID.
maganda meron pa rin tayong sarili natin ano. So, order o ORD, STR2 upper, ST is string yan, 2 upper, tapos yung ating unique ID 'no, yan. So, yun yung magiging order number natin. I-concatenate lang yung unique ID. Okay, so last yung ating order item ano, so yung ating order item, ito yung maraming belongs to 'no. So, ang gagawin natin, copy natin 'to, tapos paste, tapos ang kukunin naman natin ay yung belongs to na relation 'no. Okay, so na-close ko ba? Na-close naman ano. Tapos public, function, order, belongs to. Okay, so return, this belongs to order, colon, class. Yung iba ang ginagawa guys 'no, yung order tapos, ah, class ganyan ano. Puwede naman 'no, pero ako nakasanayan ko kasi na 'yan class ganyan siya. So public function, product belongs to, return this, belongs to product class. Okay, so explanation guys, itong mga order item natin, hindi siya maliligaw dapat. Dapat siya ay nakaturo sa order na table saka sa product na table. Okay, so ready na tayo guys mag-migrate. Okay, so open natin yung ating terminal, tapos i-run natin yung ating migration. So PHP artisan migrate. Okay, so okay na 'no, na-migrate na. So kung ako'y pupunta, so na-time out na yung ating database. Sa ating database, dapat magkakaroon tayo dito sa ating Lara_store. Ayan, magkakaroon tayo ng, yung mga default na ano dito 'no, na table na galing sa Laravel. Pero dapat meron tayong products. Okay, so meron na tayong products ano, meron din tayong orders, saka meron din tayong order item ano. Okay, so sumunod naman natin guys ay gagawa tayo ng seed. Okay, so paggawa ng seed sa Laravel PHP Artisan, DB seed. Okay, so pag kayo ay pumunta dun sa ating, seeders, magkakaroon kayo dito guys ng database seed. Okay, so itong database seed ay ano na yan ano, default na ni Laravel. Okay, pero gagawin natin guys tatanggalin natin 'to 'no, tapos public, function, run, void, tapos ang gagawin natin guys ay this. Ito wala pang yung file na 'to, ay iko-call natin yung ating, ah, product seeder tapos class. Okay, pero wala pa yan, mag-e-error yan 'pag ni-run niyo. Okay, so okay pa yan. So gagawin natin dun sa seeder, gagawa tayo ng panibagong file na ang pangalan ay product seeder.php. Okay, so itong product.php, close ko na 'to ha. Itong product.php, seeder.php, gagawa tayo ng database seeder, wala bang puwedeng i-copy rito? Actually wala 'no, so gawa na lang tayo ng from the scratch ano. Actually nakakalimutan 'no, puwede tayong gumawa kasi guys ng PHP Artisan tapos create, seed ano, PHP Artisan create seed tapos yung pangalan ng ating product seed para magkaroon ng default 'no. Anyway, nakalimutan ko na, pagpasensyahan niyo na 'no. So namespace, database, i-type na lang natin tapos seeders, use, app, kunin natin yung models, tapos product.
Tapos use illuminate, kunin naman natin yung ating database, /cedar. Okay, tapos yung ating may gagamit tayo ng isang helper support, illuminate, database. Hindi yung database ng support. Tapos yung ating str. Okay, so gagawa tayo ng class. Class product cedar extends cedar. Okay, so sa loob ng ating class, gagawa tayo ng ilang public function. Public function run. Hindi. Ganito, no? Run, tapos void. Okay, so sa loob niyan, magkakaroon tayo ng product na array of objects, no? Okay. So, ang ginawa ko lang guys, no? Ang ginawa ko, punta ako kay ChatGPT, tapos kinuha ko yung structure ng ating products. So, yung name, description, tapos sinabi ko sa kanya na create a product at give me 10 products, no? Yun lang yung ginawa ko, tapos using this format, saka styling. Okay, so ikakopy niya lang siya guys, no? Sundan niya na lang yan. Pero ililib ko na lang din siguro sa description kung saan niya makukuha yung cedar file na to, no? Okay, so paste. So yan na yung galing kay ChatGPT, no? Okay, so yan yung kagandahan ng may ChatGPT na dati. Talagang mano-mano niya siyang gagawin. Okay. So yan yung ating cedar data, no? Tapos for each, so baba lang ha, for each products as product, product create. Okay, tapos spread natin yung product. Okay, tapos yung ating slug, ipo-format natin ha. So str, yung kanilang ginamit natin, sa loob ng str, meron yung slug na function, tapos product name. Okay, so doon manggagaling ang ating slug. Tapos close natin kasi hindi ito JavaScript. Okay, so yun nating helper. Okay. So, i-run na natin yung ating seeder. So, dapat pag nirun natin yung seeder, yung tong products natin, magkakaroon ng data. Okay, so pag migrate pala natin, nag-okay na yung ating base web application na Laravel, kasi okay na, no? So, yan, meron siyang base na login, saka meron siyang base na register. Yun yung Laravel Breeze, Pero i-modify na lang natin siya. Okay, so run natin yung ating migration, hindi pala migration yung ating seeder, no? So yung paggawa pala ng seeder guys, so doon sa mga hindi pa nakakalam, PHP artisan, tapos make seeder, tapos product seeder. Okay, so yun yung dapat na i-run natin kasi lang nakalimutan ko na at gumawa na lang tayo ng mano-mano, no? Okay. So huwag niyo kalimutan guys na i-update to, no? Kasi pag nirun natin tong seeder command, ito yung i-run niya, yung database seeder, tapos kukunin lang niya lang to, no? Tatawagin niya lang yung function na ginawa natin. Okay, so sana gets, So PHP, artisan. So either, ito kasi global. Lahat nung nakalagay nyo na seed ay isi-seed niya. Lahat ng seeder na makita niya dun sa inyong seeder na folder o seeders na folder ay i-run niya. Pero gusto niyo specific, hyphen, class equal to product seeding. Okay, seeding database. So, dapat ito, pag ni-refresh ko, nandun na yung ating data, no? Yung ating mga product data na in-specify natin dito sa ating seeder. Okay, so ganun lang kadali guys, no? So, sunod natin gagawin ay yung ating front end. Okay, so under ng ating, so i-close ko na lahat, no? Right-click close on. So, under ng ating JS,
Mapapansin niyo guys, meron na siyang components ano, components, layouts, page, pages 'no, tapos meron din tayong types. So ito ay in-install nung ating Laravel Breeze. So mapapansin niyo guys, meron na tayo ritong login ano, meron tayong login, meron tayong register. So i-utilize lang natin yang mga yan ano. So papansinin niyo guys, yan lahat ng mga yan ay gawa sa React.js. Ano yung mga drop down, components, yan yung mga danger button. Lahat yan guys 'no, mga React components yan na naka-TypeScript. So yun yung power ni Breeze 'no. So pinili niyo naman ay, Vue o kaya kung pinili niyo naman ay Svelte, yun ang lalabas din dito. Okay, so ang gagawin natin guys, i-edit natin 'tong mga 'to. Actually yung iba rito hindi natin kailangan 'no, sa mga components. Pero magdadagdag lang tayo rito. Pero okey na rin 'no, para mapag-aralan niyo, huwag na natin i-delete. Okay, so new folder, under ng component ha, kailangan natin ng card, ta's kailangan din natin ng folder na layout, tapos yung ating product. Okay, so dito, mapupunta yung mga components nung each, UI saka yung product UI natin ha, para hindi tayo, magulo. Okay, so 'pag hindi magulo yung ating application. So sa pages, okay naman na yan ano. Um, so kailangan natin dito na sa pages, new folder, dadagdag natin yung ating product o products, profile meron na 'no, tapos yung ating payments o payment, tapos sa types, okey, so dito tayo sa types. Ang gagawin natin guys, idadagdag lang natin yung ating mga, ah, order item types, yung ating product item, product types, order type 'no, dito ilalagay lang natin siya. Okay, so magandang checkpoint 'to guys 'no. So dito ko na tatapusin itong ating lesson. At dun sa ating next lesson ay magfo-focus na tayo dun sa ating front end. Then sumunod naman yung ating, payment integration tapos yung buong management nung, ating e-commerce na website. Okay guys, so kung nagustuhan niyo 'tong lesson na 'to at hindi pa kayo subscriber, please consider subscribing at i-hit niyo yung bell button para patuloy kayong maging updated dito sa ating mga tutorial sa Pinay Free Coder channel. Again guys, maraming salamat sa panonood at kita-kita tayo sa susunod na lesson.